Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. Amen. At ito nga po pala ang inyong kalakbay para sa pagninilay na si Kuya RJ. At by the way mga kapatid, para po sa ating pagninilay, ang gamit po natin para basahin po ang mabuting balita ay mula po dito sa version na to, New Testament Pinoy version, Catholic edition, para po mas madaling maintindihan ang ating pong binabasa tungkol sa ating pong gospel. At ang ating pong gospel ngayon ay magmumula po kay San Marcos. So handa ka na ba para sa ating paglalakbay, para sa ating pagninilay sa araw na ito? O handa ka na? Tayo ngayon ay sama-samang manalangin. Let's pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Okay, let's read. Our gospel for today is from the Gospel of Mark chapter 7 verses 30 to 37. At sabi dito, umalis si Jesus galing sa Tyre, dumaan siya sa Sidon at sa bayan ng Decapolis papuntang Lake Galilee. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking bingi at nahihirapang magsalita. Nagmakaawa sila kay Jesus na pagalingin ang lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa maraming tao. Nilagay ni Jesus ang daliri niya sa mga tenga ng lalaki, dumura siya at pinahid ito sa dila ng lalaki. Tapos tumingala si Jesus sa langit. Huminga ng malalim, saka sinabi sa lalaking, Epata. Ibig sabihin, bumukas ka. Nakarinig agad ang lalaki at nakapagsalita na siya ng maayos. Pinagbawalan ni Jesus ang mga taong ikwento kahit kanino ang nangyari. Pero habang lalo silang pinagbabawalan, lalo pa nilang pinagsasabi ito sa iba. Bumalib naman ang mga nakarinig ng kwento. Ang sabi nila, wow, ang galing-galing talaga niya. Dahil sa kanya, nakakarinig na ang mga bingi at nakakapagsalita na ang mga pipi. Ayan. Ako I bet meron kayong mga sarili nyong pagninila o reflection patungkol po sa ating binasa ngayon. So i-comment nyo lang po yan, i-share nyo din po sa mga tao yung inyong mga reflection. Ako po isa lang yung aking gusto nating tuunan ng pansin. Katulad po nung gospel patungkol sa paralitiko na dinala po na 4 na kaibigan. Katulad din po nito, may mga kaibigan to si Pipe at saka kumbaga Pipe na bingi pa, di ba? Imagine that, 2-in-1 ang nangyari sa kanya. Pero meron siya mga kaibigan. Hindi po ba? Anong ginawa ng mga kaibigan? Inilapit siya kay Jesus. What is my point here? Mga kapatid, yung mga kaibigan mo ba nagpapalapit sa iyo sa Panginoon? Yung mga tao na kapalibot ba sa iyo alam mo yon, dinadala ka ba papalapit kay Kristo o mas nilalayo ka sa Kanya? So sagutin mo yung tanong ko. Kasi imagine itong kaibigan na to, yung mga kaibigan niya, kaibigan ng Pipi at Bingi, hindi ko alam kung meron siyang chance tumanggi, na parang, uy, nandiyan si Lord, tara na, pumunta ka na dito. Di ba, uy, nandiyan si Lord, ano ba, anong gagawin natin? Tara na, lumapit tayo kay Lord, kailangan natin ng tulong niya. Di ba? Meron kaya siyang point na, hindi ako naniniwala dyan sa taong yan. Ay, hindi ako, hoax yan, fake yan. No, we don't know. Hindi sinabi, pero sumama siya sa mga kaibigan niya. At yung mga kaibigan niya, di ba, linapit siya sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto nung mga kaibigan niyang ma-encounter si Jesus. At yung mga kaibigan niya, hindi yung pinagaling, yung nagmakaawa. Sino? Yung mga kaibigan niya. Mga kapatid, yung mga kaibigan mo ba ipinagdadasal ka? Yung mga kaibigan mo ba iniluluhod ka? Kumbaga, alam mo yun, ipinapanalangin ka sa Panginoon.
So, sino bang mga kaibigan mo? Napakahalagang tanong yan. Uulitin ko lang ulit para sa ating reflection, para sa araw na to, ating reflection question. Yan, ang mga kaibigan mo ba ay inilalapit ka kay Kristo? Naniniwala ako mga kapatid na may mga taong ikaw ang tunay nilang kaibigan. Bakit? Kasi ikaw yung naglalapit sa kanila sa Panginoon. May mga pagkakataon na inimbitahan mo sila sa feast, maaaring ganyan, o kaya sa simbahan, o kaya sa isang event, sa feast conference, sa Brighter conference, sa Jewels conference, lahat ng conferences, di ba? Inimbitahan mo sila. May mga pagkakataon na maaaring tumatanggi sila. Pero may mga pagkakataon din na nadala mo sila, nabitbit mo sila, o nabitbit ka nila, di ba? Mga kaibigan mo na bitbit, papalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto mo o gusto ng mga kaibigan mo na ma-encounter mo si Jesus. At kapag na-encounter mo si Jesus, naniniwala kami at patuloy kami nagtitiwala na sigurado magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Ayan, so tayo ngayon ay manalangin. Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to us today. And because of this, we will become a rich blessing to others. Lord, we surrender our future to you. We lay our lives into your hands. We surrender our family and friends into your care, knowing that you love them more than we can ever love them. Lord, we know and we believe that all of these dreams that you planted in our hearts will come true. In your time, for your glory and honor and praise, we pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Goodbye mga kapatid. I pray that you were blessed by our reflection for today. Yan, sana po, ang request ko lang po, i-like, i-share, and comment din po ng inyong mga reflection para sa ating pagbasa. God bless po! Happy Friday! Bye!